Minsan, or baka madalas, para po sa iba sa atin, minsan or madalas, yung no po ay importante rin. Bakit? Kasi pag nag-no po tayo, ibig sabihin nag-yes tayo para dun sa mga importanteng bagay sa buhay natin. Can I hear an amen? Hindi lahat ng no ay mali. May mga no na kailangan nating gawin. Kasi kapag nag-yes lang tayo na nag-yes, para tayong ChatGPT, di ba? Pero pag nag-yes tayo na nag-yes, hindi natin ma-handle lahat ng mga bagay sa ating mga buhay. Alam niyo po, laging may purpose na binibigay sa atin ng Panginoon. And as we know that purpose, yun din po magdadirect sa atin. Saan ko ibibigay yung yes ko? Saan ko ibibigay yung no ko? Mahirap mag-yes. Remember this, mahirap mag-yes, mahirap magbigay ng oras sa isang bagay na hindi pinapagawa sa iyo ng Panginoon. Mahirap mag-commit sa isang bagay na hindi pinapagawa sa iyo ng Panginoon during this season. Kaya napakahalaga po ng no. Hindi lahat ng no ay kasamaan. Bagkus may mga no na maglilid sa atin sa mga bagay na ipinapagawa sa atin ng Panginoon. Take my life, all that I have to give. Take my world, just inhabit all of it. Take my dreams, make me assuredly yours. Take my life, all that I have to give. Take my world, just inhabit all of it.
Align your schedule. Alam niyo mo, bilang isang leader, marami na akong narinig sa mga kapwa ko Christians na lagi nilang sinasabi na, Lord, mahal kita. Or Lord, para sa iyo ang buhay ko. Or minsan directly nila sa akin sinasabi na, Pastor, ready akong ibigay ang buhay ko kay Lord. Ready akong mas kilalanin pa kung sino si Lord sa buhay ko. Pero ito po ang reality. Ito po ang reality. Ang reality po is yung calendars po natin. Yung calendars po natin, yung schedule po natin, yun ang nagre-reveal ng priority natin. Pwede po nating sabihin na, Lord, mahal kita. Lord, para sa iyo ang buhay ko, lahat-lahat ng kung anong meron ako. Kanina kinakanta natin, have all of me. Lord, have all of me. Pero at the end of the day po, ang calendars po natin, yun ang magpapakita nasan ba talaga ang priority or nasaan ba talaga ang puso, ang ating mga priority. When our time is aligned po sa purpose ng Panginoon, kung ang ating mga oras ay nasa will ng Panginoon, ito po yung nangyayari, our lives gain clarity, peace, and spiritual momentum. So ibig sabihin, kung saan natin mas nilalagay yung oras natin, kung anong pinaprioritize natin sa ating mga buhay, yun rin ang nagdidikta ng state or welfare ng ating mga buhay. And talking about time, time is the one resource every person receives equally. Pwedeng magkakaiba tayo ng skills. May magaling magsalita. Diba? Magkakaiba tayo ng talent. May magaling kumanta, may magaling sumayaw. Magkakaiba tayo ng kung anong meron tayo. Magkakaiba tayo ng social status, magkakaiba tayo ng upbringing, magkakaiba tayo ng address, magkakaiba tayo ng income. Pero ang pinaka-equal na binigay sa atin ng Panginoon ay ang time. Lahat po tayo ay binigyan ng 24 hours. Ibig pong sabihin, itong 24 hours po na ito, dapat natin siyang ginagamit sa kung ano ang tama. Let us read po in Ephesians chapter 5. If you have your Bibles with you, let's open our Bibles po in Ephesians chapter 5, verses 15 to 17. Ang sulat po ni Apostle Paul is this: Be very careful. Be very careful on how you live, not as unwise, but as wise, making the most of every opportunity because the days are evil. Alam po natin yan, di ba? Hindi gumaganda ang panahon. Make the most of every opportunity because the days are evil. Ibig sabihin yung panahon natin ngayon, hindi siya gumaganda. Maaring aesthetic yung nakikita natin sa social media, pero yung panahon natin ngayon, mas lalo siyang nagiging worse, mas lalo siyang lumalala dahil sa mga gera, sa paghihirap, sa mga problema na dumarating. So ano pong sabi ni Apostle Paul? Therefore, do not be foolish, but understand what the Lord's will is. In connection po, in aligning our schedule, in connection po, in aligning our time, we will see po from these principles kung paano natin maaalagaan ang ating mga oras at maibibigay ito para sa ating Panginoon. Unang-una po sa lahat, I want us to learn po about this. Yung tinatawag po natin na intentional awareness. From the word itself, intentional, ibig sabihin ito po'y sinasadya natin. Sabi ni Apostle Paul, be very careful then how you live. Ibig sabihin, hindi siya something na spontaneous lang. Hindi siya something na basta-basta lang or hindi siya something na biglaan lang. Pero ang sinasabi ni Apostle Paul ay be very careful. In other terms, pag-isipan natin, maging alert tayo, maging present tayo sa kung paano tayo mamuhay. Alam niyo po ang reality ng buhay po natin ngayon. Many people do not live intentionally. They live reactively. Sadly po, they respond to whatever demands their attention in the moment. Marami sa atin ay maraming mga kaganapan sa ating mga buhay. But alam niyo po yung sinasabi natin yun or pinag-uusapan po natin yun. Sadly po, maraming mga tao, instead of being careful, instead of being wise, being aware sa nangyayari sa buhay nila, ang ginagawa po nila or ang setup ng kanilang buhay ay kung ano ang ganap, kung ano ang demands, yun na nagdidictate ng direction ng kanilang mga buhay. But again po, if we will read the epistle of Apostle Paul, ang sinasabi is be very careful na hindi tayo mag-respond sa demands lang ng buhay na ito. Hindi tayo mag-respond sa kung ano lang ang kailangan sa atin ng ibang mga tao, pero tayo po ay mag-respond sa kung ano or tayo po ay maging aware sa kung paano po tayo namumuhay. We must live intentionally. Parang ano lang po yan, no? Parang pag-gym lang po yan. Parang sino dito gustong pumayat, magsabi ng yes?
Okay, so yung hindi po nag-yes, ano na yan, mapayat na yan, slim na yan, okay? Pero alam nyo po, kung gusto mo pumayat, kailangan maging intentional, di ba? Hindi mo pwedeng sabihin na gusto ko pumayat, pero ang kakainin mo ay sisig, crispy pata, di ba? Amen dyan, kasi minsan ganun din po ako. Pero hindi natin pwedeng ganun ang gusto natin gawin. May goal tayo, may gusto tayong gawin, pero iba yung ginagawa natin. Hindi, sa mga estudyante, hindi natin pwedeng sabihin na gusto nating makapasa sa exam, pero ang gagawin natin, hindi tayo magre-review. Ano pong gusto ko sa ating sabihin? For us to achieve something, we need to be intentional. And here po, we are talking about not just something na pagiging intentional sa kung saan man, but being intentional sa pagiging aware sa ating mga buhay. Nang buhay po natin ay hindi lang dapat nakadepende sa mga notifications, hindi lang nakadepende sa mga ganap or demands ng buhay, pero ito'y nakadepende sa wisdom na binibigay sa atin ng Panginoon. Kaya nga po sabi sa Proverbs chapter 4, verses 26 to 27, give careful thoughts to the paths for your feet, and be steadfast in all your ways. Do not turn to the right or to the left. Keep your foot from evil. Ibig sabihin, we need to be aware. Tignan mo yung katabi mo kung gising pa rin ba siya. Tignan mo yung katabi mo, kailangan hindi tayo patulog-tulog. Kailangan hindi tayo nakatulala lang. Kailangan hindi tayo someone lang na bahala na kung anong mangyari sa buhay ko, bahala na kung anong mangyari sa oras ko. But again, we need to give careful thought sa kung anong nangyayari sa ating mga buhay. Ang bangka po na walang nagpapadal po sa kanya ay tatangayin lang kung saan siya dadalhin ng alon. Pero po ang bangka na merong nagpapadal po sa kanya or nagseset ng direction, yun po yung bangka na makakarating sa kanyang destination. In the same way po, a life without intentional time stewardship drifts wherever the pressure or distraction pushes it. And tandaan po natin that in our lives, yes, marami man tayong responsibilities, marami mang mga ganap or demands sa ating mga buhay, abundant po ang wisdom na binibigay sa atin ng Panginoon. Can I hear an amen? But here's the thing po, wisdom requires awareness. Kailangan po meron tayong awareness. Bakit po? Listen to this. Yung awareness, siya ang nakakaalam ng konteksto ng buhay mo. Siya ang magbibigay sa'yo ng kaalaman ng konteksto ng buhay mo. You need to be aware of what's happening in your life. Pero yung wisdom, siya ang nagbibigay sa atin ng kakayanan para mag-respond ng tama sa kung anong nangyari sa buhay natin. Some questions po that we can ask sa ating mga buhay, where is most of my time going? Saan pumupunta ang aking mga oras? Pwede bang itanong mo yan sa katabi mo, saan napupunta ang oras mo? Sa Facebook ba? Sa TikTok? Sa Instagram? Diba? Doon ba napupunta sa mga Reels? Diba? Yung mga uso po ngayon, na pong uso ngayon, yung mga vegetables, nagsasalita na sila dahil sa AI, diba? Kainin mo ko para lumusog ka. Ganun na. So parang grabe talagang artificial intelligence ngayon. Doon man napupunta. Diba? Pag minsan nakakaaliw siya, diba? Ngayon pinapanood mo yung pakwan nagsasalita, tapos mamaya-maya yung adobo na yung nagsasalita. Magulat ka, naka-isang oras ka na pala, kakapanood lang ng mga reels na yun. We need to be aware. Saan napupunta yung oras natin? Next po, what is consuming my attention? Napupunta ba yung isipan natin? Napupunta ba yung attention natin sa negativity? Napupunta ba sa conflicts? Napupunta ba sa mga unnecessary drama sa buhay natin? Napakahalaga po. Kasi kung saan napupunta yung attention natin, kung saan napupunta yung paningin natin, dun rin po tayo naglalakad. Dun rin napupunta or yun rin ang path na nilalakaran natin. Next po na question na kailangan nating i-ask sa ating mga sarili, am I directing my time or is my time directing me? Ibig sabihin, yung mga ganap ba ang nagko-compel sa atin or tayo ang nag-a-arrange sa kung ano ang mga ganap sa ating mga buhay? Tandaan po natin ito. Once we become aware of how we are living, the next step po na makikita po natin is yung mga bagay rin na gustong ipagawa sa atin ng Panginoon. Kapag naging aware tayo, may wisdom ang Panginoon na ibibigay sa atin to respond correctly sa mga bagay na yun. But more than that po, kapag tayo rin ay naging aware sa kung paano tayo namumuhay, ipapakita rin po or dapat ang next step na kailangan po nating makita ay yung value po ng oras. Kaya nga ano pong sabi po ni Apostle Paul, make the most of every opportunity. Gawin natin ng maayos. Sabi rin po sa scripture sa Psalm 90 verse 12, Lord, teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. Yung psalmist po, hindi niya sinasabi na, Lord, turuan mo kami magbilang
Kung hanggang kailan na lang kami mabubuhay. Ang sinasabi niya, Lord, turuan mo kami na lagyan ng bilang ang bawat buhay na magkakaroon kami. Sino po dito gusto mo na maging valuable yung buhay na i-stay mo dito sa mundo? Magsabi ng amen. Ako po gusto ko po na gano'n, na yung buhay ko po na ito hindi lamang mapunta sa wala, hindi lamang mapunta sa kung saan man. Pero ang buhay ko po na binigay sa akin ng Panginoon ay talagang magkaroon ng bilang, magkaroon ng weight. Tandaan po natin ito, time is not merely something we spend, it is something we invest. Yung oras po na binigay po natin ngayon sa church, pwede naman pong nasa iba tayong lugar, pwede tayong nasa bahay lang ngayon or kung ano mang ginagawa natin or sa mga nasa online ngayon, pwede kayong manood ng Reels, di ba? I hope hindi kayo nanonood ng Reels habang nanonood kayo sa online. Pero I mean, pwede tayong gumawa ng ibang mga bagay. But the thing is, nandito tayo and alam niyo po, whenever we put our time para sa Panginoon, hindi po siya napupunta sa wala. Pwede ko po bang marinig ang amen ninyo? Yung oras na binibigay natin, hindi napupunta sa wala. A lot of people na hindi kilala si Lord, yun ang paniniwala nila. Naku, bakit ka pa nag-church? Bakit ka pa nagmi-ministry? Bakit ka pa pumupunta dyan? Bakit ka pa nag-a-attend sa mga events na yan? Sayang oras lang yan. Sayang pagod lang yan. Pero tandaan po natin na yung bagay na binibigay natin sa Lord, hindi siya napupunta sa wala. It is something that we invest. When we give our time sa ating Panginoon, when we align our schedules para sa ating Panginoon, hindi lamang po tayo nagiging present sa gawain. Hindi lamang tayo nagkakaroon ng bagong kaalaman. Pero at the same time po, nagkakaroon rin tayo ng opportunity para mas lalong makilala ang ating Panginoon. Every day becomes an opportunity to grow spiritually. Imagine po, pag tayo po ay binigyan ng pera. Sino po dito gusto nyo mabigyan po kayo ng pera? Meron po ba? Yung mga hindi po nagtaas ng kamay, yan ang hihinga natin ng pera. Kasi baka maraming pera na talaga yan, di ba? Naku, bakit ako na lang mamimigay mamaya. Di ba? Imagine nyo po, bibigyan kayo ng pera. Mamaya after the service. Pero ito po yun, whatever you did not invest by the end of the day, dun sa pera na yun, magdi-disappear po yun. Kung hindi mo siya i-invest, magdi-disappear siya. So ano pong gagawin natin kung makareceive man tayo ng pera? Ang pinaka-wise na gawin ay i-invest siya sa tama. Invest siya or gamitin siya sa tama. Yung time po natin, same rin po. Kailangan po natin itong ibigay, ang bawat segundo, bawat minuto, bawat oras po, dapat po natin siyang ibigay sa mga tamang bagay, lalo na po sa mga bagay na ipinapagawa sa atin ng ating Panginoon. Every day po, we are given hours that cannot be stored for tomorrow. Hindi po habang buhay na 11:25 a.m. Hindi po habang buhay na 11:25 a.m. Ito po ililipas din. But I hope po na kung tayo bibigyan ng oras ng Panginoon, magamit natin siya para po sa tama. When time is misaligned po, ito po yung nangyayari. Spiritual disciplines become optional. Mamaya na lang yan. Ibang bagay na lang muna. When time is misaligned po, relationships suffer. Yung mga taong nagmamahal sa atin, di natin sila nabibigyan ng oras. Bakit po? Kasi kung saan napupunta yung oras natin. When time is misaligned, ano para pong nangyayari? Nag-i-increase ang stress. Nag-i-increase ang anxiety, nag-i-increase ang kalungkutan. Bakit? Kasi yung oras natin ay walang tamang napupuntahan. And also po yung purpose natin hindi nagiging clear kasi hindi po maayos yung time natin. Pero ito po yun, kung yung time po natin ay aligned sa pinapagawa po sa atin ng Panginoon, ito po yun, life gains rhythm, priorities become clear, and most importantly, energy is directed toward what matters most. A challenge po para sa ating lahat, sa natin ibibigay yung treasure natin. Kung valuable lang time, sa natin siya ibibigay. I hope po na today or this morning, mas lalo nating sabihin na, Lord, dahil napakaraming mga bagay na ginawa mo sa buhay ko, Lord, itong time na to, hindi man ito mapapalitan lahat ng mga bagay na ginawa mo sa akin, pero Lord, ibibigay ko itong time ko para sa iyo. Lord, if time is gold, if time is treasure, let my treasures be yours, Panginoon. Be completely yours, Panginoon, because you deserve it all. Amen po? Deserve ng Panginoon. Hindi lamang po leftovers natin. Hindi lamang leftovers ng ating mga oras. Pero deserve ng Panginoon lahat-lahat. Deserve ng Panginoon yung 100% ng ating mga oras. Recognizing the value of time leads to an important question po para sa ating lahat. How do we align our schedule with God's will? Paano natin siya ma-align? Ma-align po natin siya when we set the right direction of our time. Sabi po ni Apostle Paul, do not be foolish but understand what the Lord's will is.
Ibig pong sabihin, dito po sinasabi niya is, as Christians, lahat po ng mga Christians magsabi ng Amen. Amen po. As Christians, kailangan nating alamin ang will ng Panginoon. Ang will po ng Panginoon, ang kagustuhan ng Panginoon, hindi siya something na kailangan nating hanapin na sobrang hirap. Pag sinik po natin ang Panginoon ng buong puso, pag binigay natin ang oras natin sa Panginoon ng buong buo, kapag maayos po ang motives po natin, makikita natin clearly, unti-unti man or isang buo, makikita natin yung will ng Panginoon para po sa atin. Tandaan po natin that alignment requires discernment. Pwede mo bang sabihin po natin yung word na yun? Discernment. Ano po ang discernment? Spiritual discernment is about knowing what is good and evil in situations. It teaches people or it teaches us po kung paano tayo magre-respond sa mga bagay-bagay, and at the same time, it teaches us po kung paano natin ma-differentiate kung ano ang masama sa hindi. Sa panahon nila Apostle Paul, kung ano ang mga false teaching sa tamang teaching, and also sa atin rin po kung anong importante at hindi importante. As Christians po, we must practice discernment sa pag-align ng oras natin. Itong mga bagay ba na ito ay align talaga sa pinapagawa sa akin ng Panginoon. Sa isa po sa mga natutunan ko po sa leadership ay yung tinatawag po na mission creep. Alam niyo po yung salitang mission creep, ang bawat organization or ang bawat church, meron silang mission statement. Pwede niyo po bang sabihin yung mission statement ng church? Wag na lang po, okay? baka yung iba po hindi makasagot. Pero ang bawat church, bawat organization, merong mission and vision statement. Meron silang goal, meron silang direction. Pero po, maraming mga organization, maraming mga groups, even churches, kapag tumatagal yung years nila, nagkakaroon po ng tinatawag na mission creep. Ano po yung mission creep? Instead na mag-focus sila dun sa kung anong dapat nilang gawin, kung ano yung naging simulang mission ng organization nila, dahil sa dami ng demands, dahil sa dami ng opportunities, dahil sa dami ng partnerships, dami ng projects na magagawa, may tendency na unti-unting magkaroon ng mission creep dun sa organization. And then, dahil kaya siya tinawag na mission creep, hindi siya biglaan. Hindi siya something na mapapansin mo kaagad na nagdi-drift away na pala kayo dun sa original purpose or original mission statement ninyo. And then, magulat na lang yung organization na nasa ibang path na sila, nasa ibang way na sila, or iba na yung focus ng kanilang organization. That is the reality of many groups, many organization na nagsaserve ngayon or nag-exist ngayon. Merong mission creep. And tayo po as Christians, pwede rin tayo magkaroon ng mission creep sa ating mga buhay. Na at the start of our Christian life, alam po natin yung pinapagawa ng Panginoon, pero dahil hindi natin na-set ng maayos yung oras natin, hindi natin na-align ng maayos yung oras natin para sa Panginoon, magkaroon tayo ng mission creep sa buhay natin. Ay nako, pastor, kasi ito yung dinedemand ng pamilya ko, ganyan, dito muna ako. Nako, ito yung dinedemand sa akin ng work, ito yung dinedemand sa akin ng mga bagay sa buhay ko, ito muna yung gagawin ko. I hope po that as we move forward sa buhay natin, we will also live with the discernment na binibigay sa atin ng Panginoon at malaman natin kung anong importante. Taas kamay po, sino dito gusto mamuhay ng may discernment? Napakahalaga po ng discernment. Alam niyo po si Jesus, siya ang pinaka-perfect na example po when we talk about alignment. Bakit po? Kasi throughout the Gospels po, ipinakita niya kung ano yung priority. Sa Bible school po, may tinuro sa amin. Ang buhay ni Jesus, yung time ni Jesus, in-spend niya lang sa 3 areas. Una ng oras niya, unang portion ng oras niya, in-spend niya na mag-isa siya at kasama si Lord. Meron siyang solitude time with the Lord. Mag-isa lang siya, nagpipray siya kay Lord, lumalayo siya sa mga crowd, mag-isa siya, nagpipray siya sa Lord. Second, time niya with disciples. Nagdi-disciple siya. Diba? Nagsisilife siya. Then pangatlo, ano pong ginagawa niya? Nagtiteach siya sa crowds, nagmi-minister siya. Doon lang po yun sa 3. Pero po doon sa 3, ang makikita natin pinaka-importante ay yung alone time niya with God. Bakit? Kasi yung alone time niya with God, doon nagkakaroon ng alignment at realignment sa mga dapat niyang gawin dito po sa mundo. Kaya nga sabi sa Luke chapter 5 verse 16, "But Jesus often withdrew to lonely places and prayed." Pumupunta siya sa mga lugar na tahimik para mag-pray. In Mark chapter 1 verse 35, very early in the morning, while it was still dark, Jesus got up, left the house, and went off to a solitary place where He prayed. Napakahalaga po, no? Sa ingay ng mundong ito, sa dami ng notifications sa phone natin, tandaan po natin ito, a schedule cannot lead to purpose unless it is aligned with God's direction.
Some questions po na kailangan po nating i-ask sa ating mga sarili. What priorities has God entrusted to me in this season? Anong mga priority or anong mga bagay na kailangan nating i-prioritize during this season? Where should I invest my energy? What activity should I release or reduce? Kanina po shinare ko po sa inyo yung current na business ko po sa buhay. And sadly po, kapag ganun yung buhay mo, ang isa sa mga wise thing na kailangan nating gawin ay mag-no. Pero dahil Pilipino po tayo, di ba? I think lahat naman po ba tayo dito ay Pilipino? Baka po merong foreigner dito. Pastor, yung katabi ko mukhang Korean, na Koreante. Pero dahil Pilipino tayo, anong nangyari sa mga Pilipino, di ba? Ang Pilipino nahihiya mag-no. Kapatid, pwede ka ba dito sige, oo. Pero deep inside, nako, paano kaya ma-handle to? Meron akong ganap sa hapon, meron akong ganap sa gabi, meron akong ganap sa madaling araw. Paano ko siya masisiksik? Ang culture po natin as Filipinos, nakakaya mag-no. Kasi pag nag-no ka, hindi ka marunong makisama. Pag nag-no ka, pwede kang ma-misunderstood ng mga tao. Pero alam niyo po, minsan, or baka madalas, para po sa iba sa atin, minsan or madalas, yung no po ay importante rin. Bakit? Kasi pag nag-no po tayo, ibig sabihin nag-yes tayo para dun sa mga importanteng bagay sa buhay natin. Can I hear an amen? Hindi lahat ng no ay mali. May mga no na kailangan nating gawin. Kasi kapag nag-yes lang tayo na nag-yes, para tayong ChatGPT, di ba? Pero pag nag-yes tayo na nag-yes, hindi natin ma-handle lahat ng mga bagay sa ating mga buhay. Alam niyo po, laging may purpose na binibigay sa atin ng Panginoon. And as we know that purpose, yun din po magdadirect sa atin. Saan ko ibibigay yung yes ko? Saan ko ibibigay yung no ko? Mahirap mag-yes. Remember this, mahirap mag-yes, mahirap magbigay ng oras sa isang bagay na hindi pinapagawa sa iyo ng Panginoon. Mahirap mag-commit sa isang bagay na hindi pinapagawa sa iyo ng Panginoon during this season. Kaya napakahalaga po ng no. Hindi lahat ng no ay kasamaan. Bagkus may mga no na maglilid sa atin sa mga bagay na ipinapagawa sa atin ng Panginoon. Once we have discernment and direction po, we need to take care of it. Ngayon meron na tayong direction, meron na tayong discernment, we need to take care of it. Paano po natin siya mata-take care? Kasi hindi lang naman siya one-time decision. Kinakailangan po natin ng salitang rhythms. Pag sinabi po nating rhythms, ito po yung sense or ito po yung cycle sa buhay natin. Ito yung pangyayari sa ating buhay na talagang naka-intact na siya sa ating mga buhay. Tandaan po natin that alignment requires sacred rhythms. Alignment is not achieved po through occasional spiritual moments. Hindi po siya ganun, but through consistent rhythms. Kaya nga po nakita po natin, even Jesus created space for spiritual renewal. Some healthy rhythms po na makakatulong po sa atin. Unang-una po sa lahat is daily connection with God. Time in Scripture and prayer anchors the day spiritually. Yung time po natin sa Panginoon, sa pagbabasa ng Bible, sa pagpe-pray sa Kanya, alam niyo po, napakahalaga din. This year po, sinabi ko yan sa mga leaders po namin na ang goal ko ay mabasa ulit ang Bible mula Genesis hanggang Revelation ngayong year. Pero alam niyo po, isa rin sa mga pinarealize sa akin ng Lord na wag lang palakasin yung time ko sa Scripture, pero palakasin rin yung time ko sa prayer. Kasi napakahalaga ng Scripture time at prayer time. Lahat ng mga gising pa po magsabi ng Amen. Bakit? Kasi yung time natin sa prayer, yung time natin sa Scripture, yun na nag-establish ng connection natin sa Panginoon. We can hear and confirm God's Word, through His written Word. We can say our petitions, we can express our emotions, we can inquire sa ating Panginoon through prayer. Kaya napakahalaga po na mag-set talaga tayo ng oras to pray, mag-set tayo ng oras to read the Bible, and mag-set tayo ng oras na para talaga sa ating Panginoon. Next po, bukod sa daily connection with God, ay intentional rest. Napakahalaga po ng pahinga. Alam niyo po, meron rin kasi tayong culture. Ano pong isa pang culture natin? Kapag masipag, napalakpakan. Kapag hindi na inaalagaan yung well-being, pinapalakpakan. Wow, grabe sacrificial. Sacrificial, nagpupuyat siya. Sacrificial, hindi niya na inaalagaan yung welfare niya. Wow, sacrificial. Pero alam niyo po, hindi ganun ang buhay na dinisenyo sa atin ng Panginoon. Yung rest po, lagi siyang part ng rhythm ng work. Lagi siyang part ng proseso ng work. Hindi ka pwedeng mag-work or hindi ka pwedeng mag-serve para sa Panginoon. Hindi ka pwedeng mag-work para sa Panginoon nang hindi mo i-include yung rest.
Kinakailangan ng rest kasi sa rest, listen to this, sa rest, sinasabi natin sa Lord na, Lord, eto na yung limits ko. Pero Lord, kahit na meron akong limits, kahit magle-let go ako ng control, alam ko pa rin, Panginoon, na ikaw ay in control sa buhay ko. Can I hear an amen? Kahit na hindi ako mag-work dito sa araw na to or dito sa oras na to, kahit nasa Sabbath ako, Panginoon, alam ko, Panginoon, na ikaw ay nag-work kahit ako ay nagpapahinga. Amen po? Yun ang ibig sabihin ng rest. At ang pahinga po, hindi lang physical. Hindi lang mental, pero spiritual din po. Amen po? So all of us po, we need to be intentional in setting a rhythm of rest. Next po ay focused relationships. Time invested in family and community strengthens faith. We need to have a time with our family. Hindi lamang po sa work, hindi lamang sa ibang mga bagay, pero sa mga taong importante po para sa atin. Then last po, example po ng healthy rhythm ay purposeful service. Serving others keeps our schedule aligned with God's mission. We are all called to serve. Tayo po ay tinawag ng Panginoon to serve. Whether in church or sa labas ng church, tayo po ay tinawag ng Panginoon to serve. And having the right rhythm po will help us po to glorify God in our service. Tandaan po natin ito, when rhythms are aligned, life becomes harmonious. Kapag ang rhythms natin ay aligned sa kagustuhan o disenyo ng Panginoon sa ating mga buhay, yung life natin, hindi man nagiging problem-free, kasi wala pong ganong buhay na problem-free po, hindi man nagiging problem-free, pero ang buhay po natin nagiging harmonious. Ibig sabihin, nakikita natin, instead na tayo ay nako-compel ng mga demands, tayo po ay nakakita ng kung anong nangyari talaga sa buhay natin. At nagiging harmonious siya in a sense na hindi naglalaban-laban ang mga areas ng buhay natin para po sa ating mga sarili. Hindi tayo parang hinahati sa dalawa o hinahati sa tatlo o hinahati sa apat. Bagkus po yung buhay po natin ay in order. Bakit po? Kasi may mga tamang rhythms. Sa lahat ng mga taong gustong magkaroon ng tamang rhythm sa kanilang buhay or healthy rhythm sa kanilang mga buhay, magsabi ng amen. Amen. Can I call on the keyboardist po? Alam niyo po, nung ginawa ng Panginoon ang mundo sa Genesis, ang pinakahuling sinabi niya sa Genesis is this. Ang sinabi ng Panginoon sa creation, sinabi niya, good. Sa ibang term, very good. Sinabi niya, napakaganda nitong creation na nagawa ko. Napakaganda nitong creation na to. And dun sa creation na yun, kasama po dun yung 24 hours. Ano po yung gusto ko sa ating sabihin? Every day po, we are given 24 hours. And yung 24 hours na yun, hindi siya pagkakamali ng Panginoon. Hindi siya pagkakamali ng Panginoon or hindi siya pagkukulang ng Panginoon. Bagkus yung 24 hours po na yun, alam ng Panginoon na yun ang pinakamaganda, yun ang pinakatama para po sa atin. Yung 24 hours po, hindi po natin siya may increase. Hindi na natin siya madadagdagan. Pero po ito po yun. We can always decide how those hours are used. Saan natin gagamitin yung mga oras na ibinigay sa atin? Saan natin gagamitin yung oras na binigay sa atin? Our time is limited. Hindi natin alam kung kailan tayo kukunin ni Lord. Pero I hope po na kung dumating man yung oras na yon, unang-una sa lahat, makita ni Lord mismo na ginamit natin yung oras na yun para sa Kanya. Pangalawa sa lahat, makita ng mga tao na yung oras at buhay natin, binigay natin para sa ating Panginoon. Remember this po, if our time is constantly rushed, scattered, and distracted, it may indicate that our schedule is out of alignment. If lagi tayong nagmamadali, lagi tayong stress, lagi tayong anxious, baka kaya po ganun kasi yung oras natin ay hati-hati at hindi aligned or wala sa order. But the good news is, pwede bang sabihin natin yung salita na yun, good news? Kapatid, hindi mo kailangan mamuhay na scattered. Hindi mo kailangan mamuhay na magulo. Hindi mo kailangan mamuhay na mabigat. Hindi mo kailangan mamuhay na random. Hindi mo kailangan mamuhay na lagi kang takot, lagi kang nag-worry kasi hindi in order ang buhay mo. When Jesus came into this world, ang dinadala niya sa atin ay buhay na may order. Hindi order na gagawin natin, hindi alignment na gagawin natin, or hindi buhay na maayos na sa capability natin. Pero nung dumating si Jesus sa mundong ito, ang sinabi niya, ang ipinakita niya, is may posibilidad, hindi lang posibilidad, pero posible sa Kanya na maging maayos ang mga oras natin, kung ang oras natin ay ibibigay natin sa Kanya. Amen po? Isa lamang po ang challenge, isa lamang po
ang gusto kong sabihin para sa atin, na ang oras dapat natin ay isuko natin sa ating Panginoon at ibigay natin sa Kanya. When time is surrendered to God, life becomes more focused and fruitful. Yun po ang reality. Wala po kaming sinasabing problem-free. Wala po kaming sinasabing ganun. Pero kung surrendered ang oras natin sa Panginoon, mas nagiging focus tayo sa kung ano ang dapat at mas nagiging fruitful ang mga bagay na ginagawa natin. Bakit po? Kasi yung wisdom ni Lord, yung discernment na nanggagaling kay Lord, yun na nagdadirect sa atin kung saan natin ibibigay yung oras natin. Sa araw po na to, the question is not simply, am I busy? But the question is, am I busy with the right things? Hindi tayo tinawag ng Panginoon para maging busy. Ito, hindi rin tayo tinawag ng Panginoon para maging productive. Saan tayo tinawag ng Panginoon? Tinawag tayo ng Panginoon para maging fruitful. Pag sinabi nating fruitful, hindi lang yung may nagagawa tayo na output. Pero pag sinabi nating fruitful, may outcome, may bilang yung mga bagay na ginagawa natin. Hindi lang physical na bilang, pero eternal weight or eternal significance. I hope po na yung bagong buhay na binigay sa atin ng Panginoon, it will not be compelled by the business of this world. It will not be compelled by the pressures of this world, but it will be compelled by the grace of God.